Okay, meron tayo ngayong brand new Epson L11050 A3 size po ito. So ito po, bagong bago ito, kasama yung mga cable niya. So si-set up natin ito ngayon. Papakita ko po sa inyo kung paano maglagay ng ink, paano install. So unboxing muna natin, tanggalin natin sa box. Ito. Okay, ito na. Tanggalin natin sa box. So tanggalin lang muna natin itong mga tape na to. Ito yung pinaka para ma-secure na hindi magalaw-galaw sa loob ng box. Siyempre bagong bago yan. Tanggalin muna natin yan. Bago natin i-set up, lagyan natin ng ink. At ngayon naman, plug natin tong power cable nya. So dito lang yan makikita sa likod. Medyo tago ng konti pero may manual naman to, no? Pwede nyo sundan kung hindi nyo makita. Sa likod lang yan. Tapos then rekta tayo dito sa loob. Ito namang loob ng mismong printer sa may cartridge. Meron pa din yung mga tape dyan, saka itong foam na to, pinaka protection nya. Yan, ito yung cartridge nya. So bagong bago talaga itong printer na to. Sa adjasa ng cartridge nya, no? Pinaka-lock. Okay. Medyo no, hindi kagaya ng sa L1300 na medyo talagang solid yung cartridge nya, matigas o matibay. So ito yung lagayan ng ink nya. So hindi man tayo malilito dyan dahil meron niyang level, no? Yan. Ang compatible na ink dito ay 003. So ito yon. Ito yung ating ilalagay na ink para dito sa Epson L11050. So yan, hindi tayo malilito dyan dahil meron niyang nakasunod na kulay dyan. So nakatapat yan, tapat-tapat. So yun po ang iingatan nyo dyan, yung magkamali kayo ng salin ng ink. So ito, tinanggal ko na yung mga cover ng ink, salin tayo. So yan, cyan, magenta, yellow. So walang kalituhan, no mga sir. Kapag magsasalin kayo, talagang dalawa po itong block nito, kasi mas malaki po yung tank ng block. Yung tank niyan mas malaki. So madali lang naman po itong isalin. So angat nyo lang po itong blue na to, yung pinaka cover nya. Then yung design niyang lagayan ng ink na yan, lalagyan nyo lang po yun dyan, no? Salpak nyo lang yun dyan. Kusa na po yung bababa yung ink nyan, kahit di nyo na po pigain. Ayan po, bumababa na yung ink nya. At dahil nga mas malaki po yung tank ng black, so dalawa po talaga ang extra na ink nito, dalawang bote. Mas karaniwan po kasi talagang kulay black yung ating ginagamit sa pagprint, yung mga document, yan, puro black po yan. So kaya talagang marami po yung black nito. Pero ito po ay napakatagal po maubos nito. So dahil po continuous ink po ito. At ang gamit po dito ay original ink ng Epson. Tuloy-tuloy lang po natin yung pagsalin ng ink, no? Bali kapag nagkapagsalin po tayo ng isang kulay, so ilock po muna natin to, then yung next na kulay, para maiwasan po yung pagkalat po ng ink. So ganun lang din po ang pagsalin kung paano natin sinalin yung black. Same po sa lahat yan, ganun po ang pagsalin, tuloy-tuloy. Lagi lang din po nating i-monitor yung ink natin, no? Kapag kukunti na o kapag paubos na. So wag nating hayaan na maubos, masaira ng ink, dahil posible po magka-problema yung ating printer head. Namomonitor naman po natin yan kapag malapit nang maubos yung ink. So yung balikan lang po natin itong black, salinan po natin ito. So ano natin po sa level ng mga ibang ink, iparehas po natin, dahil yung black po nito talaga is gamitin nga, no?
Madaling maubos talaga ang black nito. And so yun, no, natapos na nating salinan ng ink. So ilock na po natin ito. Tapos proceed tayo sa power on, no. Yung feeder po pala nitong Epson L11050, nasa center po siya, no. Compare dun sa luma na mga model. O kapag naglagay po kayo ng papel dito, yan, dalawa na po yung bumubukan niya, no, sa paglagay po ng papel, dahil nasa gitna nga po yung feeder na nitong bagong printer na to. Hindi kagaya po dun sa luma, sa gilid lang at saka isa lang yung ina-adjustan. Yun, i-power on natin muna to para mag-load po yung ink sa mismong cartridge nya papuntang printer head. Yan, isa pong advantage ng bagong model ng Epson na to, yun nga po ay may wifi na po ito. So hayaan lang po natin yung nagbi-blink yung sa power na ilaw na to. Then maya maya ilang seconds, iilaw naman po yan dyan yung sa ink nya. So press lang po natin yon, then hayaan po natin siyang magtuloy-tuloy na mag-load yung ink nya, no. Hintayin lang natin yan. So yun, ito na po yung sinasabi ko. So ang gagawin lang po natin kapag ganito, press lang po natin yan. Yan. Pagka press natin, hayaan lang po natin ulit yung mag-blink, no. Then pag stop po nyan, ibig sabihin okay na po yung ink nya, na-load na nya. Pwede na po natin yung gamitin. Ayun, after mag-load po ng ink, mga ilang minutes yun, no? Tuloy-tuloy lang. And then, ito na po yung magiging itsura nya. So, gawin natin ngayon, install muna tayo ng driver. So, madali lang pong i-download yung driver nito. Sa Google lang naman po, free lang naman po ito. Mas maganda po yung bagong downloads para updated po. Then, next lang po natin yan hanggang sa ma-install na po yung driver nya. Okay, complete na po. So, salang po tayo ng bond paper, test print tayo para ma-test natin na goods yung ating pag-install ng driver. So yan, ganun lang yung paglagay ng papel dito, sa center lang po, no. Yan, ito yung ating printer. Yan, default na po natin yan para kada print naka-set up na po siya doon. Then test print po tayo. Okay, ito po ang ating bagong printer. Sa mga may bagong printer po dyan at kailangan nyo po ng guide kung paano i-set up, ito lang po yung sundan nyo. So okay na po yan, no. Thank you. Papalo na lang po ang ating page, Geganet Artworks and Computer Services. Ganon din po ang ating YouTube channel.